Alright, Craft Master, ituloy natin yung pinag-uusapan natin tungkol dito sa jabs, ano? So, pag right-handed ka, yung lead hand mo is yung kaliwa mo. So, ito yung gamit mong pan-jabs. So, tapos na tayo sa iba't ibang uri or posisyon ng jabs, no? Pwede mo to sa baba, dito. Pwede sa may gitna. And pwede dito sa may taas. Again, kailangan unpredictability, no? So, laking tulong talaga ng jabs sa isang boxer. And on the other hand, is napakadelikado rin ito, no? Kung hindi mo ito magagamit sa tamang posisyon, sa tamang lugar, sa tamang anggulo, is napakadelikado, no? And again, dito sa boxing is dapat talaga unpredictable ka. Okay? So, na pag-usapan na natin kung ano yung kahalagahan at kung ano yung kagandahan ng jabs. And pag-usapan naman natin yung delikado sa paggamit ng jabs, ano yung magiging negative side nito pag mali yung paggamit. So, pag-usapan nga natin, ano ba yung delikado? Paano mo nasabi na delikado ang paggamit ng jab? So, delikado ang paggamit ng jab kung wala ka sa tamang anggulo. So, for example, yung kalaban mo is kanan, ano, and patuloy ka sa pagpunta sa kanang bahagi niya and gumamit ka ng jab, so madali ka niyang maka-counter. So, ang gagawin mo, mas maganda is pwede mas okay kung pupunta ka dito sa kanyang kaliwang bahagi. So, dito ka papunta naman sa kanan mo. Instead sa kaliwa mo or sa kanan niya, dito ka sa kanan mo or sa kaliwa niya, ikaw pupunta. And pag nag-switch na siya ng angle, so, or bago pa lang siya mag-switch ng angle, pwede ka na magtapon ng jabs. So, on that way, makakaiwas ka dun sa malakas niyang suntok na kanan. Ano? So, we're talking about parehas kanan kayo. Now, kung sa gitnaan lang naman, hindi ka gumagalaw, ano ang mas magandang gawin? So, paggamit ng jab, sabi ko nga, pwede rito sa baba, pwede sa gitna, at pwede sa taas. So, kung alam mo naman yung kalaban mo is sumasabay sa jab, gumagamit din ng jab, and maayos din, maayos din na boxer, mas maganda kung gagamit ka ng jab, sasabayan mo yung kanang kamay mo is naka-block, no? Nakaharang na agad dito sa may panga mo. So nakaganyan. Tumapon man siya ng jab is at least masasalag mo. Okay? So isa pa is dapat unpredictable ka. So again, dapat hindi ka pa ulit-ulit na ganun yung ginagamit mo. Okay? Hindi pa ulit-ulit. Kailangan iba-ibahin mo ng pagtapon ng jabs, direction and angles. Dahil pag nakabisado na ng kalaban mo, maaari kang sabayan, maaari kang sabayan and luging-lugi ka, no? Jab, sasabayan ka ng malakas na kanan. So, dihadong-dihado ka talaga, wala ka pang depensa and naka-lean forward ka pa, no? Isa pa yan, ano? Pag nakaganto ka, tas gumagamit ka ng jab, mahirapan kang makailag. Ano? Kung ikukumpara mo kung naka-side ka, no, naka-side, madali kang makakasalag, no? Paggamit mo ng jab, mahirapan din siya magtapon ng kanyang gantay na suntok. Dahil naka-sideways ka, no, naka-shoulder roll ka, mas mahirap kang patamaan. Compare sa naka-square, ang position mo is, ang gagawin mo na lang is umatras na ganun. Or yumuko. Diba? So, napakadelikado paggamit ng jab na naka-square ka na ganito. And, huling-huli na ng kalaban mo, yung gagawin mong jab or predictable ka na, no? Masyado ka ng predictable, paulit-ulit na lang ginagawa mo. So talagang mahuhuli ka. So yun yung napakadelikado sa paggamit ng jabs. In a way, this is a very effective, and on the other side, pag mali yung paggamit mo, mapapahama ka talaga. Okay? So unless kagaya ka ni Floyd Mayweather
na napakataas ng yung ano niya, yung pakiramdam niya, no? Pero kahit na, dahil si Mayweather naman is napaka-unpredictable nga. Hindi mo siya mahuhuli kung kailan siya tatapon ng jabs, kung kailan siya tatapon ng combination, kung susuntok pa talaga siya. Okay? So napaka-unpredictable. So yan yung ano talagang name of the game ng boxing. Dapat you are unpredictable, no? Kahit anong meron kang, kahit malakas kang sumuntok, mabilis ka, nasa iyo na lahat. Pero kung predictable ka, mahuhuli ka. Okay? So sa jabs nga, okay yung tamang angle, and dapat unpredictable ka. Yun, dapat meron kang backup na depensa pag gagamit ka ng jabs. So hindi basta-basta tira ka ng tira, naka-open yung pag-jab mo ng ganyan, or nakababayang kamay mo, ganyan. Always dapat nandito sa baba yung kanan mong kamay. So anytime pwede mong pangsalag. Or pag gumamit ng jab yung kalaban sa katawan, so madali mo siyang mare-reflect, no? Mamimis direction yung suntok ng kalaban. So ito, napaka-importante talaga nito. Ano pa ba? Jabs, direction. Okay, yung katawan, mismo yung katawan mo. Hindi pwedeng lagi kang ka-steady, hindi pwedeng lagi kang nakayuko paggamit ng jab. Kailangan talaga may iba-iba ka ring angle, iba-ibang posisyon ng katawan para magawa mo yung unpredictability, yung timing, no? So yun yung iniiwasan natin, yung ma-timingan tayo. So yun muna, sa paggamit ng jabs. At yung maganda at hindi maganda kung wala sa posisyon or wala sa tamang lugar yung paggamit mo ng jab, yung advantage, and yung pinag-usapan naman natin is yung disadvantage. So yun lang muna, Craft Master, at again, maraming salamat.